Alam mo bang sa Bible, kapatid, ay napakahalaga ang pag-amin at pagsisisi sa kasalanan? Meron po tayong illustration po dito tungkol po sa buhay po ni Saul at ni David. Alam naman po natin mga kapatid na sila po ay parehong naging hari ng Israel. Parehas sila na inanoint po ni Prophet Samuel. Inanoint sila ng oil dahil yun ang instruction ng Diyos. Pero parehas din silang nag-disobey sa Diyos. Si Saul merong instruction sa kanyang nalulusubin nila ang Amalek, papatayin ang lahat ng nandun. Pero si Saul, hindi niya po yun sinunod. Sa halip, iniwan niya po yung mga malulusog para ialay sa Diyos. Pero hindi po yun kinalugdan ng Diyos. Si David naman, nagkasala po siya ng adultery. Noong angkinin niya po si Bathsheba at nagkasala din siya ng murder. Pero dito po nagkaiba mga kapatid. Nung si Saul ay kinonfront ni Prophet Samuel at sinabi niyang nagkasala ka sa Diyos. Ang response po ni Saul sa 1 Samuel chapter 15 verse 20, sabi niya, sinunod ko naman ang Diyos. Hindi niya alam na yung ginawa niya ay hindi kinalugdan ng Diyos kasi hindi niya sinunod 100% yung pinapagawa ng Diyos. Magkaiba po kay David. Si David po, nung kinonfront siya ni Prophet Nathan, ang sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Inamin niya kaagad. At alam niyo po ba ang malaking pagkakaiba ng dalawa? Si Saul ay gusto niyang patawarin siya ng Diyos dahil ayaw niyang maalis sa pagkahari. Si David naman, gusto niyang patawarin siya ng Diyos dahil ayaw niyang mawala sa presensya ng banal na Espiritu. Kagaya po ng awit niya po sa Psalms chapter 51, "Cast me not away from thy presence, O Lord." At huwag mong aalisin ang iyong banal na Espiritu sa akin. "Restore unto me the joy of salvation and renew right spirit within me." Yun po yung panalangin po ni Haring David. So napakalaki po ng pagkakaiba. Hindi inafter po ni David yung kaharian, kundi yung presensya ng Panginoon. Kaya ang resulta po mga kapatid, si Saul ni-reject at si David ni-restore. Itong rejection po kay Saul ay hindi po siya inalis doon sa kingdom. Siya pa rin yung naging hari actually, pero hindi na naging matagumpay ang kanyang paghahari kasi ni-reject na po siya ni Lord. Inalis na po ang presence ni Lord sa kanya. And yet siya po ay hari pa rin. Maaring tayo po mga kapatid ay nasa ministry tayo. May mga pagkakasala po tayo. Hindi po tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi po na-settle yung ating mga nagawang pagkakamali. Kaya ramdam na ramdam mo. Dati maapoy naman pag ikaw ay nagpapaawit. Maapoy naman dati nung ikaw ay nagpipreach. Pero bakit ano yung nawala? Parehas naman yung ginagawa mo. Pero hindi na ganun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Maaring ito po yung dahilan. Dahil hindi po na-settle yung ating mga paglabag sa Diyos. Umamin na po tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan kagaya po ni Haring David. Si Haring David ay tinagurian pong a man after God's own heart. Bakit ganon? Makasalanan naman siya kagaya natin. Pero siya po ay umaamin at humihingi ng tawad at higit sa lahat, ang inaasam niya ay ang banal na Espiritu. Kaya kapatid, pag ikaw po ay meron pong ministry na hawak, yung pagiging head mo ng ministry ay secondary lang sa totoong dapat na meron ka. Yun ay ang anointing from the Holy Spirit. Yun ang dapat asamin mo kapatid. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.